Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sisimangot. Face-to-face, sinong ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan. Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Yes! Mas masaya, mas maingay! That's right. Good afternoon, all. Ako'y isang anghel na bumaba sa lupa upang mambuyod, Donita knows. Sila naman ang walang bakit ng kasamaan, ang mali-malinis, ang budhi, ang team puti! Ako naman ang todo kong magmahal. Wow! At todo rin sa pambubuyod, Jess de los Santos, kasama pa rin natin ang laging all out para pumanig sa mga masama sa mata ng iba. May mga puso rin pala ang Team Pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Basta nako, tama na yan. Ang importante, dyan lang kayo at tumutok dito sa Face-to-face harapan! Eto, mga payong tagos sa puso. Hatid yan ang ating harapang tagapayo. We have attorney Karen Jimeno. kasama rin natin, of course, si Dr. Brother June Banag. At syempre, Doktora Camille Garcia. Kaya naman, tuwagin na natin ang namumukat tanging pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Hoy! Hindi ako tatakbo. Para nyo naman ako kinakampanya. Ano ba yan? Salamat, Donita and Jess. At sa ating mga harapang tagapayo. Magandang hapon, mga kapatid. Lahat ng reklamo kayang aregluhin. Dahil meron ka ng kasangga dito sa Face-to-Face Harapan! Naku, makaka-relate tayong mga mahihilig sa mga aritos. Itong araw na ito. Sino ba naman ang hindi mahilig sa alahas? Oh, ito na ngayon. Tinapon na singsing at binenta ang kwintas, yan ang naging ugat ng alitan ng magkapitbahay. Dahil yung silver daw na isinangla sa kanya ng itim. Oh. Ay! Sabi niya, peke. Kaya, ang nasabi na lang niya, you're one silver lying. Ayun. Sa galit ko, sinapong sa pagmumukha niya. Si Nanay Shirley, naabutan namin galit na galit at gustong manakit. Bakit? Kulay ng ano. Piki po talaga yung silver na sinanla niya. Itong si Gina, ang tagal-tagal naman niyang tubusin. Kaya nagalit naman tong kumari kong Shirley. Bininta niya yung ano na yun, silver. Kwenta, sing-sing, bracelet, sari-sari. Ayan si Gina, yan talaga yung mga nilalapitan ng mga tao para magsanla. Kagaya ni Shirley, siya po yung piki. Oh no! Nakakalito! Sino kaya ang nagsasabi sa kanila ng totoo? Okay, so, eto na ngayon. Ang kanilang pinag-aawayan ay silver daw na nangitim. Pero, ang alam ko, ang silver ay talagang nangingitim. Yes. Ayon! Tingnan natin kung saan sasanga-sanga ang kwentong ito. O eto na, hindi siya makamove on sa ginawang panloloko daw sa kanya ng taong pinagkatiwalaan niya. Cheryl, humarap ka na! Ano ba yan, Cheryl or Shirley? Shirley po. Shirley, okay. Bihira lang talaga tayo magkaroon ng guest na hindi, na hindi nangangailangan ng pustiso, no? Bihira kompleto. O, bibihira lang talaga yung kompleto talagang, yung estadistika talaga na 72% ay may problema talaga sa ngipin sa Pilipinas. 72%. Yan ma'am, may ipid ako, kung nalasing ako,
Nalasing, nalaglag. Naano ko, hindi ko malaman kung saan na... Hindi mo alam kung saan napunta. Meron kaming palibreng papustiso dito, nanay. Ay, sana. So, meron tayong maibibigay sa iyo. Magbubuka ka na naman. 35 years old. Ayan. So, ito pong si Aling Shirley. Tatanungin na natin, ano ang problema niyo? Ma'am, meron po akong kumari at isang kapitbahay na sinamahan ng kumari ko, yung kapitbahay ko na magsanla ng kwintas at saka singsing. Pero palibasa kumari ko siya, pinagkatiwalaan ko siya, hindi ko na inantinig na kung peke man o ano. Di ngayon, nung binayaran ko na pagkalipas ng 3 araw, napansin ko yung singsing nangitim. Oo, nangitim siya. Pero yung kwintas, okay. Totoo, yung singsing. Wala naman ako paggagalingan ng pera na yun, kundi naglalabada lang ako, nangangalakal. Siyempre, napakahirap sa akin. Magkano ba ang sangla? Bakit? 300 lang naman, madam. Pero 300. napakahirap naman yun. Di, hinanap ko siya, hindi ko siya makita. Nagtago na. Nung isang araw nakita ko siya. Sabi ko, yung singsing na sinanla mo sa akin peke. Ay, hindi peke yun. Totoo yun. Paano nangyayaring totoo? Nangitim. Eto, kako ang singsing mo. Sabi ko sa kanya, bayaran mo kako sa palitan mo. Ay, wala akong ipapalit. Eto ang bayaran. Saka sabi ko, tubusin mo na lang yung kwintas. Wala rin akong pera. So, kung ayaw mong tubusin, ibibinta ko to. Ibinenta ko ngayon. Wala akong pera eh. Nako. Bininta ko ngayon. Nangangailangan ng pera dahil ang asawa ko may sakit. Pambili ko ng gamot sa asawa ko. Walang trabaho, kundi ako lang ang naghahanap buhay. Paano ako makakatubos ng aking alas? Namumukpok kaya tayo. Wala raw naman siya pera eh. Wala akong magawa, madam. Wala siyang pera. Antayin ko na lang siya na mamukpok. Bago niya ako maano. Alam mo, kung namumukmuk siya, di malaki dapat ang kita niyan. Madam, hanggang sa ngayon, ilang buwan na, 7 buwan na, ang ginawa ko, ibininta ko na lang si kwintas. Ayun, okay. So ngayon, siya rin galit kasi, syempre, yung halaga nun, mas malaki naman sa 300. Oo. Di ba, no? Parang ganon. Parang ganon. Oo. Pero matagal mo nang kakilala, kaibigan mo siya. Oo. Oo. Pero ano po ba kayo sanglaan ng bayan? Ano ba kayo? May sanglaan talaga kayo? Hindi naman, madam. Hindi. Kasi Pero pinagkakakitaan mo yan bilang negosyo. Kasi madam, ako nangungupahan ng bahay. Kumbaga sa yung pambayad ko sa bahay, pinaiikot ko lang para naman yung madagdagan. Correct. So meron kang pa-interes. Kasi sa regular na sanglaan, may interest yan. Opo. Magkano yung interest nyo? Sa 350. Ayun. Oo. Magkano yun? 5? Gano'ng kalaki yun? Sa 300? 50 lang ano ko sa kanila. So, nasa ano yan? Nasa mga 15%? 15%, yes. More than 10%. More than 10. 7 buwan lang nakasanla. Ayun, 15%. Okay. Naku, tatanungin natin Sa mamaya. Alam 1,000 ko naman, bawal yung ganong kataas. Sa 1,000 naman, 100. Ayun. So 10%. 10% na. Oo, 10% 100. na. Ayun. So ngayon, kaya binenta mo na lang kasi hindi Opo. na rin nababayaran ng Opo, interest. may sakit din ang asawa ko. Kailangan ko ang pera. Anong sakit ng asawa nyo? Nabulag nga po yung mata Diabetes. Opo. Ayun ang problema, diabetes. Kaya ako na lang naghahanap buhay. Isa pa, wala akong anak. Pero itong inyong sanglaan, may mga dokumento. Kasi sa Wala aktual po. na sanglaan, merong mga kasulatan. Yes. Kung magkano dapat, Wala po. kailan, tubos, Tiwala na lang, tiwala. tiwala. Tiwala lang po. Okay. So ngayon na sinisingil ninyo, siya pagalit. Opo, nagagalit ba? Sabi ka, pinag-aan ba yun? Interesan ko rin yung alas. Pinag-interesan ko yung alas mo. Ano ba yung gano'n ba kamahal yung alas mo? Yung isa, peke. Ayun, okay. O teka muna ha, sandali lang. Bago ko sabihin kay nanay yung nalalaman ko tungkol sa silver, okay? Eto na muna. Ang nagsangla raw ng peking singsing at kwintas, haharap na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Wala. Harapin mo face to face. Masama ang kanyang loob dahil pinagbibintangan siyang nagsangla ng peking singsing at kwintas. Gina, humarap ka na. Ayan.
naman si Gina. So, Gina, ano sa tingin mo ang problema? Ma'am, yung sinangla ko po sa kanyang silver po na kwintas at singsing po, yung po talagang tunay. Tunay. Tunay na tunay po. Okay, Hindi! na silver. Apo, Or tunay po silver. saan mo nakuha yan? Namana mo Yun ba? po, Binili mo? Hindi po, ma'am. Yun po yung regalo po sa akin ng anak ko ng birthday ko po. Yun po yung may halaga po sa akin. Sinungaling! Nahabol ko po sa kanya yung silver na po yung Ayun. singsing. Ang isinangla mo ay singsing at Kwintas Pero yung kwintas na ay parang okay lang. Okay, talagang totoo yun. Tapos yung Ako, singsing, tanda ko pinaghihinalaan to, niyang peke kasi sinungaling pa ako. nangitim. Hindi, ma'am. Tunay po yun. Paano magiging peke? Just nga, di ba? Tunay? Di ba? Muna, sandali. Tanda. At ang bata-bata mo yan? Ano yun? Ikaw, lulungan mo pa ako? Dalawa kayo na kumari ko? Mari ma, Pwede sinungaling. pala yung sinala nyo! Ano ako eh? Ano ako wakan? Kaya pala nagkakaubusan ng ngipin. Kaya pala nagkakaubusan ng ngipin sa kanila. Ay, kalma. Ano ba? Ay, kalma. Hawakan nyo kung gano'n na mga kalaban. Okay. Donita, ano yung ginagawa mo dyan? Nilalak ko na, madam. Nilalak ko na ating ko rin pa, di na makatayo. Oh, ayan ha. Ayan. Nakalak na Okay. tayo, Nay. Okay. Nay, kalma na ha, Nay. O, teka muna. Meron tayong resolution dito kung kayo'y tatahimik pareho. Meron ako sasabihin sa'yo, Nay, ha? Opo. O, meron ako sasabihin sa'yo. Okay ka na? Okay ka na? Hindi na kailangan ng bouncer? Kulang ang 2 tao sa inyo. Nay, alam ko ang alahas. Kasi bumibili din ako niyan. Opo. Ang tunay na silver po, ang tunay, ay nangingitim. Nanay, nangingitim po talaga ang tunay na silver. Kaya merong tinatawag na silver polish. Iba ang silver sa ginto. Kaya ang ginto ay mas mahalaga ang presyo, yan ang hindi nangingitim. Pero ang tunay na silver ay nangingitim at mayat maya, kailangan mo siyang linisan. Ayun. Ito ngayon ang nagiging problema, Nay, na gustong maghanap buhay ng marangal pero walang training doon sa pinasok na negosyo. Ang karaniwan sa mga pawn shop, ang pagkakaalam ko, may mga ano yan, pangkilatis. Kung tunay ang ginto, ang diamond, ang kung ano-anong bato, silver, kinikilo yan. May kiluhan pa yan. At may presyo sa bawat kilo sa totoong pawn shop. O, so ang problema, usapang magkaibigan lang, usapang magkapitbahay. Ayun, kaya dahil walang training si Aling Shirley sa kanyang baka akala po ninyo ay peke. Pero ito yung peke talaga din ay nangingitim din. Okay, paano ngayon natin malalaman kung yun ay totoong silver or pekeng silver? Kasi pareho yung nangingitim. Yun. So, ikaw naman, bakit mo ba kinailangang isangla ang kwintas at Walang-wala saka po, walang-wala talaga. Wala rin mga pangkain. Wala nang pagkain. Ilan ang anak mo? 14 po. Ay! 14? Opo. 14? Opo. Bakit umabot ng 14? 4 po ang tatay nila. 4 ang tatay. So, tigi-ilan kada asawa. Sa una po, 6. Sa pangalawa, 4. Sa pangatlo, 2. Pang-apat, 2 rin. Kaya naging 14 po. So ngayon, iniwan lahat ng anak mo sa'yo. Walang natirang lalaki. Opo. So, anong pinagkakakitaan mo para mabuhay ang mga anak mo? Sideline lang po. Kung ano lang po. Sideline. O ano yung sinasabi ano naman yung sinasabi ni Aling Shirley na nagbebenta ka ng sarili mong katawan? O bakit? Kung nagbebenta ko ng katawan. Oo! O, Kahit diba? sa matanda, Maganda ka. katawan. Itsura mo sa Matanda pa yung katawan mo. Hindi naman ang flawless. Ay, Bata lang mukha mo. Bata Tanda lang mukha mukha ko. Ay, Pero, maglaglagan tayo. Kasi matanda sa atin. Ha? Paano hindi Mukha mo mabibili lang na lalaki? bata. Ikaw wala nang bibili sa'yo. Matanda ka, nagurangit ka. Makunat ka na sa balalekoy. Okay, pero eto pala, idadagdag ko lang maliban dito sa sinasabing nagbebenta siya ng kanyang sariling katawan para kumita. Yung silver, balikan natin ang silver. Yung tunay na silver, nangingitim po. Yung hindi tunay na silver, nangingitim din. Hindi porket hindi nangingitim ay silver.
Kasi yung stainless steel, kung yan ay hindi tunay na silver, stainless yan, hindi yan nangingitim. Madam, ano lang po ako yung quintas, pinatingnan ko po sa pawn shop, totoo. Pero yung sing-sing, talagang hindi. Pinatingnan mo sa pawn shop? Dalawa po silang nagsanla yung kumari ko. Inamin sa akin ng kumari ko na, peke talaga yung sing-sing. So pinatingnan nyo sa pawn shop. Pinatingnan ko talaga. Iba yun Kailangan meron kang... Teka muna, kailangan talaga. Kailangan may katibayan ka. May katibayan ka dapat na sinabi yan ng pawn shop. Peke, ano talaga, totoo. Tunay po talaga yun. Yun lang ang makakapagsabi. Hindi ikaw, talagang yung tunay na pawn shop lang ang makakapagsabi kung tunay o hindi. Pero alam nyo, yung 300 pisong yan, madali lang po isolusyonan yan. Iaabot ko na lang sa inyo yan mamaya. Madali na po yun. Pero biro nyo, Aling Shirley, sa halagang 300 pesos, grabe yung galit nyo. Siguro ang dami yung problemang iba. Ay, Diyos ko, ako nagbabayad ng bahay, kuryente. Ayun, dun lumalabas. Ako, saan ko kinukuha yung pera na yan? Nangangalakal ako, naglalabada. Ayun, okay. Teka muna, Attorney Karen, ano ba ang parusa? Ano ba ang parusa sa pagsasanla ng pekeng alahas? Una, dapat masabi kung peke o hindi kaagad, di ba? Depende ito, Ate Kuring, dun sa mga elemento kung paano na kumbinse na imasanla yung alahas. Kasi pag meron yung talagang mali siya na nais lukuhin para papaniwalain ka na totoo yung mga silver dito at yung sinasanla at para mabigay mo yung pera mo, maaari itong i-consider na estafa. So, sa batas natin, meron tayong tinatawag na other forms of swindling kung saan yung mga representasyon natin dun sa mga bagay-bagay. Kung peke ito at kinumbinsi ka sa pamamagitan ng panluloko, maaari itong tawaging swindling or yun nga, isa siyang form ng estafa. Kapag may mali siya. Oo. Pero kung talagang naniniwala naman yung nagsasanla na tunay yung sinasanla niya, hindi naman to krimen, hindi siya masasabing swindling or estafa. Nako, kaya nga, pati yung pagpapa-interest, kailangan magdadahan-dahan tayo kasi pagka nakatapat po tayo ng medyo palaban, pwede pong umabot yan sa hindi lang baranggayan, kung hindi sa husgado. Ayun, merong mga ano yan merong mga kaparusahan yan. So from fake alahas to usapang rated SPG. Meron pa tayong tatanungin tungkol sa prostitusyon. Aalamin natin ang buong kwento dito lang sa Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. Okay, kampihan na. Ipinagkalat daw ni Gina na isa siyang bugaw. Eto na, magpapatotoo. Dito sa usapan nating SPG-13, Mean, humarap ka na. Okay, Mean. Okay, Mean. Mean, ano sa tingin mo ang problema? Problema ko kay Gina. Kasi nung time na ng August, September, lumapit yan sa akin. Ang sabi niya sa akin, natulungan ko raw siya. Na kailangan niya raw ng pera. Ngayon, sabi niya, kailangan niya raw ng booking. Ngayon, eto na, tiyempo naman na may lumapit sa akin, naghanap sa akin na nakakilala, na sabi sa akin, kumikilala raw ako ng babae. Ang sabi ko na, may kilala ako, sabi ko. Kaya lang, ang presyo niya, 2,000. Ganon. Ngayon, sabi naman niya sa akin, bibigyan niya raw ako ng komisyon ng 500. Ganon. Mukat-mukat pinagamit ko sa lipstick. Damit. Para maging mukhang maganda siya sa tao. Mukat-mukat nung nasa hawak niya na yung pera, 100 lang binigay sa akin. Bakit nakinabang ka? Ha? May pinangakuan ka ng komisyon na 500 doon sa 2,000 na presyo niya sa pagbenta niya ng katawan niya. So, ikaw yung parang booker. Booker. Hindi naman itinatanggi ni Gina na yun ang kanyang ginagawa para mabuhay yung kanyang 14 na anak. Okay?
So, 500 ang Talaga lang, totoo? Anak ang pinupuntahan, pinaghirapan mo o lalaki mo? Nagigigil ako dahil yung pinaghirapan niya, lalaki ang nagkikinabang. Insecure ka kasi wala ka na. Sinungaling! Wala ka na. Alam nyo, Sinungaling ka. siguro, ang isipin na lang natin yung 500 pisong utang sa'yo. Palagay ko, kung ano man ang ginagawa niya sa sarili niya, sa kanya na lang yun. Sa kanya na lang yun. Di ba? Kasi kasi wala katawan niya yan katawan niya yan. Okay. Pero eto. Attorney Karen, ang prostitution ba ay legal? Hindi po, Ate Coring. Ang prostitution ay illegal sa Pilipinas. So kung ikaw ay booker din, kasabwat ka din. Opo. Siyempre, yung lalaki, yung booker at yung babae ang mananagot. Opo. Sino kadalasan ang magsasampa ng kaso niyan? Yung asawa ng lalaki pag nahuli siya? Pwede rin pagka nalaman ng mga police authorities, pwede rin naman sila magsampa ng complaint. Pero dahil may mas bago tayong batas, yung Anti-Trafficking in Persons Act, doon naman, yung mga recruiter ng mga prostitute ang pinaparusahan. Si Mean yun. Oo, pero ito naman, at least mukhang hindi naman large scale, mukhang hindi nyo naman po kalakaran yun, no? Nagkataon lang na magkaibigan kayo. Pero iwasan nyo po yan kasi, kunwari, madalas yun ang gawin at kung sino-sinong babae yung lagi nyong rinerekomenda sa iba pagka merong naghahanap ng babae at pinagkakakitaan nyo siya, kayo po yung baka ma-file ng anti-trafficking in persons. So, yun ang mataas po yung penalty dyan, yung pagkakakulong. Oo. Mahirap. Maraming mga posibleng mangyari pati sa ganung klaseng trabaho, Gina. Mahirap. Alam kong siguro ayaw rin naman niyang gawin yun, kaya lang talagang kailangan ng dagdag na kita, lalo wala kang katuwang sa buhay. Pero kailangan siguro, Gina, talagang makahanap na tayo talaga, baka matulungan ka namin, makahanap tayo ng yung tamang trabaho para sa'yo. Siguro naman ayaw mong gawin yon kasi masamang ehemplo din sa mga anak mong babae, Hindi ba? Kaya lang pinagtitiisan din at saka, kumakapit sa patalim, kaya nagsasangla kahit regalo sa kanya, ng kanyang anak, sinasangla niya, katawan niya, 14 ang anak. So, marami na tayong karanasan na wag na nating ulit-ulitin, Gina. Lahat naman kasi tayo, Nay Shirley, may problema. Lahat po. Talagang kailangan lang talaga siguro nating magkaintindihan na lahat may problema. Ako naman, naiintindihan ko naman po siya, madam Oo. Yung utang, alam nyo, siguro sa hirap ng buhay, kaya po kami dito, may maliit kaming budget lang para yung mga ganyang kaliliit lang na utang. Kami na po ang bahala. Doon. Pati yung utang sa iyo, 500, madali lang yan. Pero kung merong kakampi si Shirley, may kakampi din naman at dumadamay dito kay Gina. Ayun, maayos siyang nagsanla ng cellphone kay Shirley. Pero makalipas daw ang ilang araw, sinabihan siya ng sira daw ang cellphone niya. So, Josephine, humarap ka na. Ikaw matanda ka, makapal ang mukha mo, Ang kapal ang mukha mo, Ano sinasabi mo? Di ba sabi ko sa'yo, tutubusin ko ka agad, Sabi ko, tutubusin ko ka agad, pero anong ginawa mo? Sinira mo! Sinungaling ka! Ikaw sinungaling ka, matanda ka! Ano pa ko na-imbiyan na sa'yo, pati sa'yo matanda. Lalo ka na! Kahit matanda ako. Ano pa ko na-imbiyan na sa'yo? Matulungin akong tao, di ka tulad mo. Manloloko ka. Ikaw ang tutulong. Okay. Ha? Kailangan ng tulong. Tinulungan kita, ha? Nagukay ako. Dahil yan ang hanap buhay ko. Talaga? Pero para sa akin, lumapit ka sa akin. Naku? Tumulong ako. Pero anong ginawa mo sa akin? Sa halagang 2.5, magkano ang binigay mo sa akin? 500? Pag malaki mo yung nasaan na ako kayo ka na hindi akin yun? Eto ngayon ang rule, ang batas. Oy, nanay, etong batas. Pag ako na'y nagsalita, kailangan tumigil na kayo. Kailangan talaga tumigil na kayo, kundi hindi tayo matatapos dito. Okay. O ngayon, Josephine, anong problema? Yung sa cellphone ko po kasi, sa anak ko po kasi yun. Okay, sinangla mo. Opo. Magkano? Bali po siya 1,000 po. 1,000 doon sa cellphone. Tapos po, alam ba ng anak mo na sinangla mo? Hindi po, pang module niya po yan eh. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi kailangan lang po kasi namin ng pera nun kasi po, wala po kasi akong asawa, ma'am.
Nakakakuha ka ba ng tulong sa 4Ps sa Wala gobyerno? O bakit ganon? Hindi ka pumila. Hindi sila lalapit sa'yo kung hindi ka magpaparehistro. Wala po. Ay, Nay, hindi pwede yan. Kailangan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pumila ka doon. Sa 4Ps, para hindi mo ninanakaw yung gamit ng anak mo. Tsaka yung solo parent. May solo parent provision. Pag wala kang asawa at bata pa anak mo, ay pwede ka rin humingi ng tulong sa LGU. Magpatulong ka sa barangay captain mo, ha? Okay. So ngayon, pang module. Ano yun? Bigay ng eskwelahan o pwedeng bumili ulit? Ano po yun sa... Ako po talaga bumili nun. Ikaw ang bumili noon. Hindi pa napapalitan. Hindi pa. Kawawa naman ang anak mo. Paano siya nag-aaral? Nakikihiram lang Nakikihiram. Okay. Nay, anong nangyari sa cellphone? O wag mo nang kikibo. Sira yung cellphone. Kasi kung sira, ba't ko na isanla? Ba't ko na ibinta? Sinungaling ka. Okay, so, Okay, teka muna. Naibinta ko? Paano sabi mo sira? Naibinta ko nga yung cellphone. Sinungaling Okay, teka muna. So, hindi na niya natubos. Oo. Hindi na niya natubos. Yun lang, aminado Ayun. ko. Kaya, kinailangan mong ibenta. Ayun, okay. So, lahat po ito, dala po ng mga matitinding pangangailangan na sinusolusyonan sa maling paraan. Yan. Di ba? Tama. O, kahirapan, magpo-prostitute. Para kumita, magbubuking sa prostitute. Para makapagpakain ng anak, nanakawin ng cellphone ng anak. O, ito naman, tatanggap ng sangla, hindi marunong kumilatis. Yes. Nanay, ang dami ano? Kapag talaga yung problema, sinolusyonan mo ng mali, mas mali pa ang lalabas. Ano? Mas mali pa ang lalabas. Oo. So, kayo ba may natututunan? Meron. O, sige nga kayo, magsalita kayo. Anong natututunan ninyo ngayon? Ito katabi ko mismo, ayan. Anong natutunan mo? Kapag po pinagkatiwalaan ka ng kaibigan mo, bigyan mo ng chance kasi pinagkatiwalaan ka niya, dapat alam mo yung gagawin mo. Kasi syempre kung kaya niya maghirap sa paglalabada, sa pangangalakal, kaya mo rin yung gawin basta mabuhay mo yung 14 mong anak. 14, oo. Meron din sasabihin si nanay. Si nanay, hindi nila kapitbahay itong si nanay, ah. Ma'am Shirley, payo ko lang sa iyo. Next time, kung mayroon sa iyo na magsasangla, magawa ka ng sariling black and white na sulat na kailan mo tutubusin ito. Kung hindi mo matubos itong pizza, sorry, ibabenta ko. Kasi wala naman akong pera eh. Pag umaway na kayo, anong sabi mo? Ito, ebidensya mo. Walang gulo. Sa atin, korte. Hindi ba? Ganun na lang. Nagkasanga-sanga na ang kanilang mga problema. Masusolusyonan kaya natin ito sa pagbabalik yan ng Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. Okay, bago ang ating trio, tagapayo, Jess, anong tingin mo? Lahat po sila ay biktima din ng sirkumstansya sa buhay nila. Dala ng kahirapan. May isa kang nanay dito na sinisikap buhayin yung anak niya. Ginagawang pamumuhay kung ano yung sa tingin niyang kaya niyang ibigay. Wala siyang choice. Siguro ito ay katulad din ng mga binanggit ng mga sawsawera natin. Minsan nasa ano lang din yan eh. Maayos na pag-uusap at kasunduan. Maging malinaw sa isa't isa. Kung halimbawa, nagkasundo kayo na dapat 2 buwan, matubos mo to. Kung hindi mo kayang tubusin, harapin mo siya. Huwag mo din siyang tataguan. Oo, tsaka kailangan marunong kang magpakawala ng hindi mo na kayang tubusin. Oo. May ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. May mga bagay na hindi mo nakakayanin, pakawalan mo na. Parang ganyan. Okay, o ikaw naman. Para sa akin, ate ko rin nanay nako, iwas-iwas ka na sa tanggap ng mga sanla, ha? Lalo na talagang hirap ka din, di ba yan, oo. Di ba? Tapos, para sa akin, ate ko rin, no, parang nakakita ko na parang problema talaga sa atin ang kakulangan sa edukasyon. Oo, kasi kung ikaw nakapag-aral ka ng maayos, nakapag-graduate ka, nakapagtapos ka, maganda magiging buhay mo naman. Makapagtrabaho ka talaga ng maayos at hindi ka hahantong sa pagtatrabaho sa pagbibenta ng sarili mong katawan. Oo. Which is, niintindihan ko si ate, wala siyang choice. Wala siyang alam siguro na kung pwede niyang pasukin sa sapat sa katotse niyang anak. Pero meron pa rin. Meron pa rin. Pwede ka naming tulungan makahanap ng totoong trabaho. Yan, tama. Oo. Tapos,
Sa totoo lang, kailangan yung mga nakatatanda mong mga anak, tumulong din sila kahit paano sa'yo. Kahit kaunti lang. Kasi ikaw ang nagpalaki sa kanila eh. Masermonan nga yung mga anak mong yan. Sino-sino ba yung mga yan? Harap mo sa akin. Kailangan talaga tumulong sila sa'yo. Hindi pwedeng basta ka na lang nilang pababayaan. Okay, alamin natin mula sa ating trio tagapayo, Dr. Love, ano ang nakasaad sa salita ng Panginoon tungkol sa pagsasangla at pagbebenta ng laman? Ang nakikita ko rito, everyday, parang bunga ito ng kahirapan. Hindi na matatapos ang problema natin sa kahirapan. Kaya kailangan kumilos tayo. Gumawa tayo ng ibang paraan para maka-catch up tayo dun sa pangangailangan natin. Meron tayong dapat baguhin sa buhay natin. Now, prostitution. Meron tayong dalawang kasalanan, the sin of commission and the sin of omission. Okay? Yung bagay na magagawa sana natin pero hindi natin ginawa, kasalanan yun. Ano? Pero yung ginawa natin dahil gusto natin gawing kasalanan, that's a sin of commission. No? Matagal ng panahon pa ng Sodom and Gomorrah, and even Sodom and Gomorrah, mas matanda pa yung prostitution. Bakit? Kasi napakadaling kumita. I think it's about time. Pag-isipan natin, mahalaga ba sa atin ang relasyon natin sa Diyos? Sa inyo lang yun, ano? Sa atin, personal po yan. Personal. Sa ating lipunan, hindi namin kayo mahatulan. Pero may masasabi kami sa uri ng ginagawa ninyo na maaaring maka-apekto sa lipunan. Kung hindi maganda, pwede na tayo magbago. Mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos, mga ate. Hindi tatandaan ng Diyos ang kasalanan nyo. Nililimot niya yan. Bibigyan ka ng panibagong pagkakataon. Bibigyan ka niya ng biyaya, siksik, liglig, umaapaw. Isuko mo lang ang sarili mo sa Kanya. And that's a new life. Thank you, Dr. Love. Amen. Sana nga yun ang mangyari sa buhay ni Gina. Kasi siguro may dahilan din kung bakit ka nandito ngayon. Ano? May dahilan din ang lahat para makahanap tayo ng paraan at magbago na tayo ng kabuhayan. Ano? Okay. So, hindi na kailangan magsanla ng kahit na ano. So, ngayon, eto, Dr. Camille, sa kagipitan, bakit nga ba ang babae, naiisip na gawin yun? Well, una, mahilig sa pagsasanla ang Pilipino, Pagkatapos yan, prostitution. Unang-una, napakahirap talaga ate ko rin pag sinasabi natin yung about prostitution kasi ang isipin natin palagi, it's one way na madaling kumita, lalo na pag malaki ang pangangailangan. Pero tatandaan nyo, siguro ito rin yung magandang pagkakataon, Gina, ang face-to-face nagbibigay ng opportunity para magbago ang isang tao. So sana makita mo yun, yung binibigay naming oportunidad sa'yo. Dahil kasi yung pagbabago na ito, it doesn't mean na kailangan mabilisan din kumita ng pera. Kung hindi, matuto ka. Morally, ibig sabihin yung magiging maayos at magiging mabuti kang tao. Just the same, Aling Mian, sana maintindihan nyo, kung kayo po ay mahilig na sabihin na natin, kumukuha ng mga sinasanlang ganyan, bakit yung ginagawa yun? Ang iniisip ko tuloy mas malaki kikitain ko pag binenta ko na yung bagay na yun So, iba rin po yun. So, ito yung isang oportunidad para sabihin natin na ang face-to-face ay nagbibigay ng pagkakataon na merong pag-asa ang buhay para magbago. So sana gawin niyo po yun dahil kasi malaki pong opportunity ang binibigay sa inyo ni Ate Coring. Yun lang po. Ay nako, thank you po. Salamat. Attorney Karen, bilang solo parent, tsaka sa mga nangangailangan tulad nila, ano-ano ang mga provision ng gobyerno o pwedeng lapitan sa LGU o kaya sa barangay captain? Sa ngayon kasi, Ate Coring, karamihan ng mga pwedeng kunin ay mga social services na paiba-iba pa. Yung nabanggit niyo po kanina, 4Ps, meron ganyan, pero depende yan sa qualification nung mag-a-apply. Kaya para sa mga magulang, kailangan talaga, una, yung family planning, importante na planuhin ninyo kung ilan yung magkaya nyo lang suportahan na anak. Pero kung nandyan na yun, maging masipag po tayo na alamin, magtanong tayo sa ating barangay kung ano yung mga pwedeng assistance. Kasi meron mga medical, kasama yan usually sa mga assistance para sa mga anak. At pa yung pagpapaaral din.
Marami pong local governments na nagpo-provide naman ng Oo, free yan. educational services. Oo. Pero yun na nga sinasabi ko, hindi nila malalaman lahat ng pwedeng ibigay na provision ng gobyerno kung hindi rin sila pupunta sa kanilang leader at tatanungin. At trabaho ng barangay captain ninyo, ipaliwanag sa inyo lahat yan. Para sa mga anak ninyo, lalo kung solo parent kayo. Oo, kailangan tayo rin ang magsisikap na umabot sa solusyon sa ating mga problema. O ayan, mawawala na kaya ang galit ni Cheryl kay Gina at ni Gina kay Cheryl? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. Nagkasanga-sanga na ang mga issue. Ang tanong, magkakaayusan pa kaya ang ating mga bisita? Eto ngayon, yung galit, nakita naman ninyo, walang mararating. Nagkakaayusan na tayo dito, biglang may galit na naman, gumulo na naman. 'Di ba? Pero kanina medyo nagkakaayusan na tayo. Yung pangako po namin sa inyo na napakaliit na bagay po at kakayanin na yan ng pondo nitong si Otep, yung aming executive producer. Yung magkano ba? 300? 300? O. 500 kay Mayan. Oo, ibabalik ko na sa'yo yun. Ibabalik na ng face-to-face sa'yo yung 500 mo. At mahahanapan kita ng cellphone para sa anak mo. Okay? So, kami nang bahala doon sa cellphone. Hindi kamahalan, yung tama lang para sa module niya. Huwag mo nang uulitin yun. Huwag promise mo, huwag mo nang pagnanakawan yung anak mo, kawawa naman. Oo, humanap ka na lang ng ibang paraan. Okay, o ito naman si Gina. Tutulungan ka namin kung mangangako ka na hindi mo nababalikan yan. Diba? Kasi pag nalaman namin na binalikan na naman nila, ayan, yung pagbebenta ng sariling laman, titigilan ka namin ng tulong. Ha? So, hanapan natin ang paraan yan sa local government, sa barangay, magkatrabaho, tutulungan ka, TESDA, pwede kitang ilapit sa TESDA, tuturuan ka maghanap buhay. Oh, pati si Nanay Shirley, baka pwede rin. So, ma'am, magtrabaho talaga, ma'am. Oo, hindi pa huli ang lahat. Oo, mukha Malakas lang pa siya, ako, ma'am. wala lang siyang ngipin, pero actually 35 years old lang yan. Malakas ang katawan ko, ma'am. Oo, 35 lang yan. Okay, wag na natin isipin yung nanloko. Akala niya tunay Akala niya tunay ikaw naman naniwala. Tapos yung pala, feeling mo hindi. Kalimutan na natin yan kasi magkakabayaran na tayo ng utang ngayon sa napakaliit na halaga. Magsimula na tayo sa bago para pumasok ang swerte sa buhay natin. Ano, Nay Shirley? Payag naman ako. Payag ka naman, Gina, di ba? O magkamayan na kayo. Magkamayan kayo. Sige na. O, ayan. O, ayan. Ayun. Ay, ang ganda-ganda naman. O, ang ganda naman. O, hindi ba? Masaya. Di ba maaliwala sa... Di ba? Kita mo ito, umiiyak naman ngayon. Kanina, tawa ka ng tawa. Ano ba talaga, ha? Huwag na tayong maghusga. Alam mo naman, mahirap ang buhay niya, 14 ang anak. Siya naman, pagka lumapit siya sa akin, tinutulungan ko naman Tinutulungan niya. O, pag humingi ka ng lugaw, bibigyan ka ni nanay. O, hindi naman. Hindi. Lugaw lang, ha? Promise ko yan, pag humingi, Ate Shirley, wala akong pangkape. Bigyan ko siya. O, ayan. Bigyan ko siya. Ayun naman pala. O, ayan. O, reregaluhan kita ng maraming 3-in-1. Yeah! O, ayan, maraming 3-in-1. Ate Queen! Ate Queen! Ate Queen! Parang gusto din yung pakapihin ko kayong lahat. Hindi may kape dyan. Ate Queen! Okay. Ate Queen! O, eto na. Naku, tigilan nyo na ako ng pambobola nyo, ha? Sa bawat episode po ng Face to Face Harapan, tumatambad po talaga ang sobrang kahirapan sa buhay ng marami sa atin. Yan ang natututunan natin sa bawat episode. Hirap po ang tao, kaya kailangan magbilang po tayo ng blessings natin na hindi tayo nasasadlak sa ganitong sitwasyon. Pero nakita po ninyo, anumang galit sa katawan, kaunting tulong lang. At bahagyang mahimasmasan ay nagkakaayusan na sila. Biro mo, kanina nagsisipaan. Biglang nagyakapan at nag-iyakan pa. Pero ang tulong ay hindi lang hinihintay. Ha? Ang tulong una ay ang pagtulong sa sarili. Pagtulong sa sarili. Hindi kayo lalapitan ng gobyerno. Kayo ang lumapit sa gobyerno. Okay? At pag hindi kayo tinulungan, huwag niyong iboboto yan. Okay? Tingnan ng malinaw ang problema. Tulungan ang sarili na una, aminin ang pagkakamali.
Hanapin ang solusyon, huwag makipaggalit kahit kanino, at sipagan ang pagsisikap. Di ba formula yon? Para sa tagumpay sa buhay, sa totoo lang, anumang tulong po namin sa inyo, kung hindi ninyo itutuloy sa pagtutulong sa sarili, di maglalaon ay mapupunta ulit ang lahat sa wala. Tama? Okay, payabungin natin ang buhay natin, magsimula tayo sa ating sarili. Kasama na po ako doon. Ako po ang inyong pambansang referee, inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na sa puti, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Siya raw ay biktima ng paninira dahil sa ikinakalat na chismis laban sa kanya. Ano bang ipinagkakalat ni Alice tungkol sa'yo? Madumi raw po yung tinda ko. Ay, grabe! Anong malinis? Yung Madumi ang tinda mo. Alam mo yan, maraming bumibili sa akin. Inggit lang kasi na yan. Wala mo inggit sa'yo. Dahil walang bumibili sa'yo. Yun yun. Oh, anong lasa? Amin.